Wag na wag niyong gagayahin ang pagkakamali ko na ngayon laang nag-Batangas City food crawl. Garneng simula sa isang food crawl? Hindi na masama, no? Batangas City, what's up? Ang dami palang masasarap din eh. Iba't ibang klase ng pansit ang ating titimusan at sa trending na chicken chami ay ating sisimulan. At ari ang dahilan kung bakit matagal ko nang gustong pumunta din aring kanilang chicken chami na trending. Tatapusin naman natin sa lume na ang best lomi sa Batangas City na titulo ay kanilang napanalunan. Quality. Bukod sa mga yan ay kakainan din natin ang sikat na magluluto ng pinakakawawang isda sa Batangas. Isinaing na, ipinirito pa, ay ginataan pa. Oh, sarap. May mabilisan at masarapan rin tayo na legendary street pizza. Paano naman kung naghahanap ka naman ng authentic na Italian pizza? Nasusundan naman ng Italian version niya. Ay meron din sa Batangas City. Narinig tayo sa Massimo para naman authentic Italian pizza ang aatakihin natin. Yan at iba pang malupit at pang madiinan na kainan sa Batangas City. Let's go! Ang presko ng unang food trip natin din sa Batangas City, pero tayo magpapainit ng tiyan. Maglulumi tayo din kay Kakang Emong. At bukod doon, meron pa silang yung nag-trending na chami na may topping na napakalaking manok. Tapos magpapansit tostado din tayo din Narinig tayo sa Kakang Emongs. Ito po, ang tagal ko nang gustong timusan din At ari ang dahilan kung bakit matagal ko nang gustong pumunta din aring kanilang chicken chami na trending. At kung ano yung nakita ko sa mga picture na serving, gayon maraming serving ng chami, tapos malaking chicken, quarter chicken. Tapos, may tostado rin tayo. Ang una kong plano din pupor dapat ang topping. Pero, ang special double toppings pala na lomi ay ang double ay ang pupor. Ay di pinapaltan ko rin ng pork chop para matimusan din natin yan. Kung ano kang uunahin natin din Uunahin ko na rin are. So matimusan na rin chicken ng mga yan. Yan. Look at that. Ganda. Parang ang crunchy talaga. Babawas na rin tayo ng konting chami. Ayan. Ari muna ng chicken. First bite. Thank you, Lord. Salty, crispy, at napaka-juicy. Tingnan nga natin kung bagay sa chami. Pwede yung tamis ang hang na chami Una yung tamis, tapos anghang, tapos isasama mo nga sa salty and crispy na chicken and a little peppery. Ay kaya naman pala rin dinadayo din We are off to a great start. Ari naman. Pansit overload pala tayo ngayon. Tapos, bawas tayo ng pork chop. Timusan ko muna rin tostado. Parang tostado lang ang nalipa. Yung napakalasa, yung nandun yung alat, yung kapit na kapit yung caramel sauce sa pansit. Samahan naman natin ng pork chop. Bagay na bagay din. So far, ang chami sa tostado, hindi na kailangan ng sausawan. At arin na. Opo, paano gari kakainin? Kinusan nga muna natin na rin pupor. Pili tayo ng yan. Look at that pupor. Kita naman natin kanina, pinapabusa pa. Ang lutong. Yan.
Yung kulay ng lumi nila, parang ano, medyo brownish, medyo dark. Tapos may nakikita rin akong pork slices, tapos may bola-bola sa atay. Timusan muna natin ng walang sausawan. Quality rin. Yan. Kapalasa rin ng lomi nila. Ito yung mga lumi na ano, okay na yung lasa niya pag sasamahan mo ng mga toppings niya kasi syempre yung mga pupor, yung mga atay may lasa na yon. Tapos lalagyan mo na lang siya ng ano, ng maanghang na toyo mansi na may sibuyas na kumbaga para lang nandun yung classic taste ng lumi na may sausawan. Tapos lumi na may pupor, ay kailangan mo matimusan. Isa ring kakang emong sa mga pinaka-trending na lumihan din sa Batangas City. Dami napunta din yan, dami na dayo. Can go wrong with any of the three. Pero kung isa lang ang susubukan mo din ari na, yung chicken chami. Tapos tamis anghang mo, tapos may chicken, ay sulit ang dayo at napaka-solid na first stop sa ating Batangas City Food Crawl. See you sa next one. Tayo sa Ate Dis Lutong Bahay. Kakain tayo din ng isang sikat na luto din sa Batangas, ang sinaing na tulingan ng pinakakawawang isda sa buong Pilipinas. Papakita ko sa inyo kung bakit. Kakapaibig ang mga palayok na are at yung target locked. Good morning ho. Sadya naman nakakapaibigan yung mga palayok kong are. Kayo si Ate Biho? Yes po. Kailan po nagbukas tong ano nyo? Ate Bis na? Nag-start po ako nung 2009 po ako nag-start. 2009, tagal. Kaya po pala talagang pag sinaing, dito talaga napunta mga taga Batangas City. Ano po ang inyong mga ang bestseller po namin ito po, tulingan sinaing. Sinaing na tulingan, opo. Tapos, ito po sinaing sa gata na tulingan. Lapok po ang tinik. Talagang pag po inyong kinain, wala nang, hindi na kayo matitinik. Hindi na matitinik. Lapok na lapok. Sinaing na hiwas, lahat po yan, lapok ang tinik. Yan. Lalo na po itong bangos. Ito pong bangos talagang pag kinain nyo, sabi matinik. Pero pag inyo pong natikman ang luto ni Ate Bis, talaga po, malambot ang hindi tinik. Hindi po matitinik yan, hindi po matitinik. Talagang lapok na lapok. Lapok na lapok po. Ari ho ay pinais sa dulong. Ari po pinais pong dulong, yan. Masarap po yan. Pero talaga po din kayong hindi na matitinik. Isa dyan naman. Kaya kayo natinik pa sa dulong. Ari po ay sinaing sa gatang galunggong. Ito po ay malambot din at lapok din po ang tinik. Tapos, ari po ay tambakol po. Yan. Parang kasarap din yung langka. Pero ako'y nakaibig sa sinaing na bangus. Doon na lang ako. Sa akin ho'y dine-in. Isa hong sinaing na tulingan. Magkano sinaing na tulingan pag dine-in? 90 po, 90. 90 pesos. Sige, isa po niyan. Tapos, isang ginataan. Tapos, isang pinais sa dulong. Ang sinaing na tulingan po ay 80 at ang may gata po ay 90. 90? Ito ho, magkano? Ari naman po ay 40 pesos. 40 pesos. Yan. Ano yung sinaing na bangus, magkano? 90 pesos 90 po. pesos. Tapos isang kanin. Kaawa ko sa tulingan isinaing na, ipinirito pa, ay ginataan pa ako. Sarap. Namiss ko din sa Ate Bis. Yan. Dini muna tayo syempre sa sinaing na tulingan. Ari daw ay kain pati tinik. Tingnan niya natin, titingnan. Ako'y naghinaw na. Pag mga garning kain, magsasakol na ako bago saing. First bite. Take it, Lord. Bagong saing na kanin. Patis ng sinaing na tulingan. Tulingan na napakalambot. Maalat. Tapos kain pati buto. Nothing quite like it. Tapos yan ay ginagataan din yan. Yan. Ganda nung gatasos niya. Saka ang bango Amoy na amoy mo yung pagka-nutty niya, pagka-sweet. Tamis yung gata. Pare naman pinais na isda yan.
Ari naman dulong. Sarap na rin kung may kamatis Natin. Batinig ka pa dyan. Joke lang. Sarap ng pagkaalat. Tapos hindi na rin nakapagpigil. Kasarap kasi na lang, kakadami umo-order. Kaya ako napaibig din. Ang tamis sumagatan nila At di na magkakaalaman kung kain talaga pati tinik. Yan. Sa tinik ng bangus. Bangus. Tapos, natin ang patis. Tingnan niya natin. Walang katinik-tinik. Ay lapok nga akong lapok. Dati ang paborito ko talaga dito, ang sinaing na tulingan. Pero para sa akin, mas masarap yung sinaing na bangus. Sarap. Pero ari talaga kailangan o-orderin mo rin. Basta pag kayo nagsinaing, o-orderan mo na rin. Hindi talaga sa Ate Biz, ang sinaing na tulingan ng klase. Dito naman sa dami nagte-take out. Ibig sabihin, ang daming napapaibig. Kaya ako kayo napapaibig din. Mayo ka na rin din Matimusan mo naman ang napakasarap na sinaing na tulingan ng mga Batanggenyo din kay Ate B. Ako ang init bago saing. Nasa akin ang mga kamay ang legendary pizza ng mga taga Batangas City, ang Batangas Pizza. Yon. Yan, since 1993 pa yan. Special yan. Yan, not much to look at, pero i-consider natin na 90 pesos la ang are. Are yung special, so bale merong ham, cheese, ground beef. Yan, yung dough niya medyo bread type. Tapos, kita nyo naman yung ilalim crispy rin naman, makapal, first bite. Thank you, Lord! Ito yung mga comfort food ng mga taga Batangas City na naghahanap ng mura na merienda. Bruin mo 90 pesos, meron ka ng pizza. Siyempre dati mas mura pa to. Tapos, malambot yung dough, crispy yung ilalim, tapos medyo sweet yung pizza sauce niya. Cheesy naman siya and meaty as well. For 90 pesos, not bad. Yung mga taga Batangas City nga, it's a common sight na makita mo may mga naglalakad, tigi-tigi isang boxes na ref, ari ang mini-merienda habang naglalakad. O yung iba naman, kahon-kahon ang dala, tini-take out. O yung iba mga resellers nila. Since 1993 pa, a legend dito sa Batangas City, Batangas Pizza. Ayan, tapos na tayo sa legendary Canto style na pizza ng mga taga Batangas City. Paano naman kung naghahanap ka naman ng authentic na Italian pizza? Ay meron din sa Batangas City. Narinig tayo sa Massimo para naman authentic Italian pizza ang aatakihin natin. Okay guys, we are putting real tomato sauce. So you made this? Yeah, I made. It's been imported by me from Italy. Oh. Yes, it comes from Napoli. Because of course you have thousands of different tomato sauce, but this is the one that has to be used, what we call San Marzano tomato, special from Naples. So this is one of the reasons why you go back to Italy every now and then too? Yes, because I need to get this. I need to choose the best option possible. Because again, we always were thinking it's always the same, the tomato. No, we have dedicated tomato only for margherita. Is what we call San Marzano tomato. It's a long tomato. It's not round. It's like that, and they have to grow on the side of the volcano Vesuvio, that is close to Naples, because the volcanic salt give a very special taste for that. Like the flour that we use the flour coming from Napoli, exactly. And also this flour, special flour, because the oven that we have, it goes up to 450 to 500 degrees. So
the pizza stay in the oven 45, 50 seconds, no more, and it grows like that. So if you don't have a very strong flour, it get burned. And what can you tell us about the cheese that you're using? Cheese is unfortunately it's local cheese that we're buying here, because the mozzarella unfortunately it cannot travel. We have to get from here, but it's good. We have chosen really a good brand, and there is no problem on that. Definitely, we cannot import everything because the mozzarella cannot travel. You can buy here. There is mozzarella, but when it reach here, it's gone. This is not the real one anymore. There we go. That's enough. So we put some basil leaf. Then where is olive oil on the top? What we call the 6. And the olive oil is imported or? Imported, yes, is Evo. Olive virgin oil, Evo, what we say in Italy, extra virgin oil. That's it. So margherita pizza is very simple, but if you use high quality ingredients, it's gonna be... It has to be high quality ingredient, because there is just few, and if these few ingredients are not good, it will end up something really bad. So it has to be perfect and the top level quality. You will see later on. I will wait your your decision of the taste of this. This is so margherita, and you will try also the truffle spinach, something that it's not Italian, but we have created this for Batanguenos because they like this kind of pizza. So we have created the truffle spinach. But as far as the taste is concerned, do you adjust the flavor to fit the palate of Filipinos, or it has to be? No, only this one that I told you, because apparently I don't know why, but there is a lot of Filipinos are asking for this. Spinach. Apparently there is another pizza brand that has something similar, and I say, okay, let me try, and I do mine, and now it become almost the best seller, because we have 3 best sellers. It's the margherita, of course, the spinach, and we have the 4 cheese now. They're speaking up very nice, and it's the 4 cheese are Italian cheese. We're not putting any other brand, any other country cheese. Yeah, that's what. But as far as pizzas like the margherita, this is exactly what you're enjoying in Italy. Definitely, yes. I want this, and we have also what we call with the big crust around that has the name in Italian cornicione, and this is the Neapolitan style, because in Italy there is many variety of pizza. For example, Rome pizza is way thin without any crust. They put the sauce up to the limit. But Neapolitan, no, you have this big bubbly crust. That's also part of the tradition in Napoli. That's important. So that's why the flour use is important. Yes. Yeah, everything is important. All the ingredients are really important. More at the quality, best is the pizza. But again, you will let us know. I don't, because of course I will never say my pizza is the best or that. Customer has to say, and I hope I can trust you. Look, you see on the side there. Then what we have to do, we take and we just turn. Routine, yeah. Yes, like that. The heat is there, the flame is there. So we have to slowly, and now also the cheese is start to melt. Right. So we turn slowly. It's starting to bubble. Yeah. Temperature is there. Ayan, what we have right here is the barometer of any Italian place all over the world, ang margherita pizza. Very simple, probably the simplest pizza out there. Just a few ingredients: pizza dough, tomato sauce, cheese, and basil, and extra virgin olive oil. But if done right, using high quality ingredients, this is gonna be amazing. And tingnan natin kung ang Massimo checks all those boxes. Yan. Pizza dough looks good. Cheesiness looks good. Yeah, try natin. And then we're gonna eat it just like how the Italians do with the hands. First bite. Thank you, Lord. Yung chewy dough, crispy in some parts. And iba talaga pag quality ingredients ang gamit mo. Ito yung kahit sobrang simple lang, ma-appreciate mo talaga yung Italian pizza, yung authentic Italian pizza, pag ganito ka-quality ingredients. From the dough, yung pagkatangi ng tomato sauce, tamang alat ng cheese, and taste really fresh.
Yung, di pa ako nakakapunta sa Italy, pero ito yung ano, yung may imagine mo na kinakain nila doon. Pero kung ikukumpara ko, yung mga Italian restaurant sa BGC, ganitong quality yung ano nun eh. And, dito lang sa Batangas City, ang lapit sa atin. Yan, meron din tayo potato balls. Crispy oh. And then inside, wow. Ooh, uy, may cheese. Is this mozzarella cheese? May mozzarella cheese oh. Let's see. A little bit of cheese pool. Wow. And then dipped in garlic mayo. Wow. Really crispy yung labas. Tapos yung loob, almost bread-like. And then yung cheese na yun, tapos dipped in garlic mayo. Nice appetizer. Saka it's not too oily. Ano yung tomato sauce na ginagamit nila na galing pa daw Italy. They didn't go local with this one kasi iba daw talaga pag tomato sauce na galing sa Italy. Tikman nga natin. Wow. That's the difference. It's good. Ito yung mga tomato sauce na lagay mo sa pasta, lagay mo sa pizza, papakin mo, gawin mo sa usawan, isabaw mo sa kanin, gawin mo soup. Gonna turn out amazing. It is very addicting. Ito yung nagpa-level up sa kanya kung bakit itong pizza na to ay ganito kasarap. Then ari yung caprese salad nila. Yan, si Aisha mahilig din eh. Look at how plump those tomatoes are. Yan. Again, simple, pero dahil high quality ingredients, sarap din. Yan, nari yung truffle spinach nila. Not really an authentic Italian pizza, pero popular with the Filipino crowd. So, ginawa lang nila na high quality yung ingredients. Pero, let's see. Pero bago yan, try muna natin na rin. Pecorino cheese. And again, with the tomato sauce, so they use fresh pasta daw din every day. Iba talaga yung ano, pag fresh pasta yung gamit. Tapos may guanciale siya. Yung guanciale niya ay medyo ano to, medyo crispy ng konti. Tapos again, with that tomato sauce. Tapos pecorino cheese. Tapos, yan. Pag truffle spinach naman, alam nyo na yan. May local version tayo niyan. Tingnan natin pag authentic na Italian siya pag dumali. It matches your Filipino taste. Yeah. Very strict sila doon sa mga authentic na Italian dishes nila. Talagang kung ano yung ginagawa nila sa Italy, yun na yun. Pero dito naman, so hindi sila hindi sila nag-confusion, anything like that. Pero may mga dishes sila for the Filipino palate like this one. And so good as well. Pa rin naman, wow, cut that cream. Yung fresh pasta yung nag-i-stand out talaga eh. Ibang-iba eh. Ito yung nagdi-differentiate sa kanya sa mga sa ibang mga restaurants. Yan yung fresh pasta na ginagamit nila. Ibang-iba. Iba yung ano niya eh. Iba yung pagka-al dente niya kumpara sa naka-box na pasta. So, kung papipiliin nyo ako sa dalawang pizza, hard to decide. Kasi syempre ito, patok na patok to sa panlasa natin eh. Pero syempre, kaya nga kakakain sa Massimo and other authentic Italian places. Gusto mo yung authentic Italian pizza, so nandun yung margherita. Can go wrong with either of the two. Orderin nyo na lang pareho. Yan, what better way to end an authentic Italian feast than with tiramisu. At yung mascarpone nila ay sila talaga yung magawa. Can't wait to dig in. Yun, no? Di parang eh. Yan. Yung creaminess, yung konting bitterness, yung konting sweetness, and that layering, this is how you end the meal. Tara na tayo sa isang legendary name din sa Batangas City, ang The Other Place Seafoods and Native Restaurant since 1993 yan. Really nice to see The Other Place ngayon kasi sa kasamaan pala nasunog parang last year. Tapos ngayon kakabukas lang nila nung March, kaya ating pupuntahan. And wow, this restaurant looks good. Ganda oh. Actually, first time ko nakapunta din eh. Kaya hindi ko alam kung anong itsura dati. Pero ngayon, ganda. Lots of natural light. Lamig ng aircon. Nice touches sa design. Tapos yung mga mesa pang groups talaga. Pang families talaga.
Are na ang TOP soup ang galit sa sabaw. Yun. Probably one of the creamiest seafood dishes. Hindi naman puro sabaw. Ay naman. Akala ko puro sabaw. Nakikita akong hipon, tahong, pusit, alimasag. Tapos, meron din tayo bangus ala pobre. Yan, laki pala na rin. At yan, di na ako excited. May pangalan nila eh. Kala ko nung nagtitingin-tingin ako nung ako nag-research, kala ko gataari pala ay cream. Talagang cream yan. Yan. Tapos, ay magkakanin na. Timusan ko muna ring cream yung sabaw na rin. Wow! Ang sarap ng pagka-creamy niya. Tapos, sarap din ng pagkaalat. Ito yung mga sabaw na just begging for rice. Kaya kakanina na natin. Kumain natin ang tahong. Yan. Sabaw. First bite. Thank you, Lord. Wow. Sarap ng sabaw. Lalo na rin kung may black pepper. Tinatamad lang akong humingi. Pero ang sarap lagyan ng pepper. Kasi parang siyang parang macaroni soup. Parang ganun. Tapos ari naman, bangus ala pobre. Ari ang tingin ko kasing perfect na kaulam ng TOP soup. Kasi syempre yon ay creamy, masabaw. Tapos ari naman ay prito. Yan. Ari munang tiyan. Crispy, tapos garlicky, not too oily. Tapos, nice to season, ganda ng pagkakaalat niya. And, as I've mentioned, bagay nga rin din sa sabaw ng TOP soup. Perfect complement na rin dalawang dishes na rin. May hipon din. Hanapin natin yung pusit. Yun. Kanina nga pala tayo yung sinaing na bangus sa Ate Bis. Ngayon naman, bangus sa La Pobre. Kung matagal na kayo sa channel ko, alam nyo na napakahilig ko sa bangus sa tare. Aprobado. Yan yung alimango nila. Not bad Malaman din Nice to see a legend in TOP still standing. Kahit dumaan sila sa napakalaking pagsubok. And hopefully, it will still be here for the decades to come. Solid stop, legendary stop sa ating Batangas City Food Crawl. See you sa next one. Yon, dayo pa ng Batangas City para mag First Bite Sisig. Yes, meron pong branch ang First Bite Sisig din sa Batangas City. Ang location po na rin ay sa Santa Rita Calzada, isang barangay din sa Batangas City. Doon mismo yung city proper, are ang Santa Rita Calzada. Malapit lang kami doon sa Arco. Ang kasunod na bayan na nare ay San Pascual. Katapat lang na rin Don Benito's, Sparkling Wash, Express Laundry, Lisel Store. Makikita nyo na yan din And speaking of San Pascual, syempre, in case you missed it, ay binibisita natin ang lahat ng 34 na bayan sa probinsya ng Batangas. So pupunta rin tayo dyan sa San Pascual. Saka yung Bawan, kasunod niyan. Ano gang masarap na kainan dyan? Let me know in the comment section para ililista natin yan. Ang mga customers daw nila din syempre yan, mga taga Santa Rita Calzada, yung mga taga Batangas City na Dayo, saka yung mga taga San Pascual, saka mga taga Bawan. Kakain na rin din Katabi nga pala niya ay Taco Bruce. Yung Taco Bruce. Ang tinda naman yan ay takoyaki. Ang sarap ng takoyaki dyan. Basta kami napunta din nagtitake out kami ng takoyaki dyan. Saka yung kape, masarap din yung kape dyan. Ayan, dahil marami nag-request ng Batangas City branch, ay nagtayo na kami ng First Bite Sisig din sa Santa Rita Calzada. Ayan, so yan, walang kasawa-sawa. Sisig ulit tayo. Ari yung pork sisig namin. Yan. Kung hindi kayo familiar sa sisig namin, ari ay merong special sauce. Tapos yan, kita nyo naman, napaka-crispy niyan. Yan, Itsura pala ang napaka-crispy. Yan. Sarap nyo sa kanin. Ay, hindi ka napapaibigyan. First bite. Thank you, Lord.
Crunchy. Lagyan natin konting kalamansi. Bali ang flavor profile na rin. Yung pinakasisigit itself, di crunchy, may konting alat. And then may seasoning kami na nilalagay para mas paalatin pa. And then yung aming special sauce na medyo sweet, peppery, may konti ring alat. And then syempre nilalagyan din namin yan ng green chili para for that extra kick ng anghang. Tapos lagyan mo ng kalamansi. Kumbaga para for that tangy taste. Talagang mapapakanin ka din, mapapa-extra rice pa. Bukod sa pork sisig, meron din kami chicken sisig, meron din kami tofu sisig. Bukod sa rice meal, meron din kaming fried rice meal, meron din kami to share. Meron din kami platter. Kaya kung taga Batangas City ka, dayo na din sa Santa Rita Calzada. Ipa-flash ko din dito yung details ng lahat ng branches namin. Sa ngayon, meron kaming 5 total branches sa Batangas. Sa paparami pa yan. Napaka-solid sa dyan ng ating Batangas City Food Troll, kaya kailangan solid din ang ending. Dini tayo sa Lumian sa garahe, mapaparami. Tingnan niya natin kung tayo mapaparami din Yan na rin ang menu nila. Daming pagpipilian Timusan natin aling Lomi Super Jumbo na double toppings. Tapos titingnan natin kung solid nga rin solid meal nila. Aring yung may chicken. Kaya ako nahirapang pumili. Hindi ako mapili sa Lomi Level Up saka sa Super Jumbo kasi Lomi Level Up meron daw yung lechong kawali sa ilalim. Buti na lang, pwede pala mag-add-on. Yan, pwede i-add-on natin na rin sa Lomi Super Jumbo natin. Tapos magdagdag lang tayo na rin sizzling pork chop. Jumbo double. Napaka-solid ng ating Batangas City Food Crawl so far. Siyempre, tatapusin natin, dapat solido rin. At narin na tayo sa tinagurian na grand winner ng Best Lomi in Batangas City. Sa kakatapos lang na competition, ang Lumian sa garahe. At mukhang pang championship nga naman Tapos sasamahan natin ng isang solid meal. Yan may chicken, may pansit, may rice, may egg, ay solid nga naman. Tapos isang sizzling pork chop, pari daw ay only rice, saka only gravy. Yan, hindi na masamang pang-ending Yan, sa wakas matitimusan na natin ang kakapanalo laang na Best Lomi in Batangas City, ang Lumian sa garahe ko. Yan, ayos na ayos ang toppings na rin. Mukhang sulit na nagpa-double toppings tayo. At bukod sa toppings, ang kakaiba din ay meron lechong kawali sa ilalim. Mamaya yun, nahagip na natin. Yan, di ka paibig dyan, Ganda ng kulay. Kuha na rin tayo ng pupor. Mukhang solid din ang pupor. Titimusan muna natin kung anong lasa bago tayo gumawa ng sausawan. Yung lumi muna. May sumama ng lechong kawali. Yain First bite. Thank you, Lord. Ito yung authentic na lasa ng ng Lomi Batangas May masarap yung Mickey noodles, may lasang konti yung yung pinakaldo niya. Masarap yung toppings. Yung lechong kawali masarap Pas pasasarapin lang natin tulad ng ibang masasarap na lumi sa Batangas. Gagawan lang natin na rin ng malupitang sausawan. Yan. Ari naman ay laang. Maanghang laang na toyo mansi. Lalagyan lang natin ng sibuyas. Yan. Yan ang talagang nagpapasarap sa lumi din sa Batangas. Kahit anong lumi pa yan. Meron silang fried garlic din Kahit anong lumi pa yan din masasarap at masasarap yan. Paglalagyan mo ng manghang na toyo mansi na maraming sibuyas.
Dagutukan yung pupor at yung nalagyan ng yung toyo mansi. Quality. Kaya naman pala rin lumiyan sa Grahe. Pagdating namin ng mga bandang 10 o'clock, dami nang nakakain. Tapos ngayon, yan, mga mag-11 na, nagdadatingan ng mga mangangain. Kahit kaba na sa Batangas City, ang dami nakakain. Babalikan kita. Timusan muna natin na rin kanilang sisling. Uy, malambot yung pork chop Timusan lang natin. Mga itlog. Wow! Tapos yung gravy nila, medyo manamis-tamis. Tapos, ang crispy ng pork chop, tapos malambot yung laman, yung balat hindi makunat. Wow! Masarap yung gravy, masarap yung pork chop, talagang mapapa-only rice at mapapa-only gravy ka dyan. Ari naman, yung kanilang solid meal, ay solid na solid nga naman, ari. Agatan lang natin, subukan natin, ari. Timusan natin. Napaka-crunchy naman nun. Tapos, sakto-sakto yung alat niya. Duda ko, masarap yan nakapartner na rin pansit nilang ari. Lagyan na rin natin ng bola-bola. Ari yung bola-bola ang ginagamit din nila sa lumi nila. Ang sarap ng pansit. Yung pansit nila, parang medyo Chinese style yung luto. Hindi yung mga normal na pansit din sa pansita sa Batangas. Solid nga naman na rin. Pwede na for sharing Pero, ari sadya ang idadayo mo din yung kanilang lomi, award-winning lomi. At may king nga naman para manalo. Pero ikaw ga, ano ang paborito mong lumihan din sa Batangas City? Siyempre tayo naman, may kanya-kanya tayong paborito. Let me know nga in the comments. Tingnan natin, mapuntahan natin para sa part 2 ng ating Batangas City Food Crawl. Kung meron. And speaking of Batangas City Food Crawl, in case you missed it, ay umiikot tayo sa buong probinsya ng Batangas. Kakainan natin ang bawat bayan. Panoorin nyo dito. Doon natin itutuloy ang food trip natin. Siyempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa mga future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.